Mga kwento ni Ani. Daan ng mga nakaputing kapa. Isang horror na kwento mula sa Tagkabana. Sa liblib na baryo ng Tagkabana sa Mindanao, naninirahan ang isang pamilyang Santos sa isang lumang bahay na nakatirik sa pagitan ng dalawang ilog. Tahimik ang paligid, ngunit may kakaibang kilabot na bumabalot tuwing sasapit ang gabi, lalo na kapag papalapit na ang ika-6 na kabilugan ng buwan. Ayon sa matatanda, sa gabing iyon, dumaraan ang mga nilalang na may puting kapa. Tahimik na naglalakad sa gitna ng ilog, dala ang liwanag ng mga lampara. Sabi ng mga tao, ang sinumang tumingin o sumunod sa kanila ay hindi na muling makikita sa umaga. Pero hindi naniniwala ang mag-asawang Mang Kanor at Aling Miling sa mga kwentong iyon. Para sa kanila, katang-isip lamang ito upang takutin ang mga bata. Ang panganay nilang anak na si Kaloy, 16 na taong gulang, ay tumutulong na sa kanyang ina sa bukid. Tahimik at masunurin si Kaloy, ngunit isang gabi, may kakaibang bagay siyang naranasan. Isang bagay na magpapabago sa pananaw nila sa buong Tagkabana. Gabi ng ika-6 na kabilugan ng buwan, madilim ang langit at tanging liwanag ng buwan ang nagpapabigay buhay sa paligid. Habang naghihintay si Kaloy sa kanyang ama sa labas ng kanilang bahay, may naramdaman siyang malamig na hangin na tila dumaan sa kanyang batok. Napatingin siya sa kanyang kaliwang balikat. May dumapong itim at kumikislap na alitap-tap na tila hindi pangkaraniwan. Ang liwanag na ito ay hindi mainit, bagkus malamig at maputla, halos puting asul. Lumipad ang litap-tap at dahan-dahang tumungo sa puno sa tabi ng ilog. Parang may boses na pumulong sa kanyang tenga. Mahina, paulit-ulit. Halika, halika. Walang kamalay-malay si Kaloy na sinundan na niya ito. Tila kinukumpas ng mahiwagang liwanag. Pagsapit sa puno, higit 100 alitap-tap ang biglang lumitaw mula sa loob ng puno.